Magandang araw mga bata mula sa ikalawang baitang. Ngayon nga pala ang ating pag-uusapan ay ang tungkol sa preposition. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Kapag sinabi po natin na preposition, it is a word placed before a noun or pronoun to show its relationship with other words in the sentence. Sa madaling salita, kapag ka po preposition ay sinasabi nito kung nasaan nga ba ang pwesto ng isang noun or ng pronoun. Pag sinabi po natin na noun, ito po ay ang maaaring pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, or sa English, it is a name of person, place, things, animals, like that. And kapag naman po sinabi natin na pronoun, ito po yung mga humahalili sa pangalan ng mga tao. Or, ito po ang sa English, ang example po nito, yung he, she, I, you, they, and marami pa pong iba. So ngayon, umpisahan po natin sa on. Kapag sinabi po natin na on, ibig sabihin ang isang bagay po ay nasa ibabaw. Ulitin ko po, gagamitin po natin ang preposition na on kung ang bagay na ating tinutukoy ay nasa ibabaw. Halimbawa po nito, nasaan po ba ang owl? The owl is on the box. Meaning to say, yung owl po ay matatagpuan natin sa ibabaw ng kahon. Pangalawa, in front of. Kapag ka naman po yung bagay or yung noun or pronoun ay nasa harapan, maaari po natin gamitin ang preposition na in front of. So, sa example po na ito, ang magagamit po natin na sentence ay, the owl is in front of the box. Pangatlo po ay under. Kung mapapansin nyo po, yung owl ay nasa ilalim ng box. Kaya ang gagamitin po natin na preposition ay under. The owl is under the box. Pang-apat po natin ay next to. Kapag ka naman po ganyang katabi, ay gagamitin po natin ang preposition na next to. Ang example po sa sentence ay, the owl is next to the box. Ngunit kapag ka naman po ang ating tinutukoy ay nasa loob ng mismong bagay na ating tinutukoy, ang atin pong gagamitin ay ang preposition na in. Kaya ang magiging sentence po natin ngayon ay, the owl is in the box. Kapag ka naman po ang bagay na ating tinutukoy ay nasa likod, ang preposition na ating gagamitin ay behind. Sa sentence, the owl is behind the box. At kung ang bagay naman po ay nasa pagitan ng dalawa pang bagay, ang ating pong gagamitin na preposition ay between. At sa example, the owl is between the box. Naintindihan niyo ba mga bata? Kung oo, mayroon ako rito ng mga examples at kailangan ninyong sabihin kung ano nga bang preposition ang kailangan. Ito na nga po yung activity. Kailangan ninyong alamin kung nasaan ang pusa. You have to choose the correct prepositions. Una, nasaan nga ba ang pusa? On, in, or under the table? Baka isipin mabuti. Under the table. Tama ka rin ba?
Aba, magaling! Sunod, nasaan naman kaya ang pusa? Anong preposition ang kailangan nating gamitin? On, in, or under the box? Pakaisipin muling mabuti. Huwag manghuhula ng sagot. Anong preposition kapag ka nasa loob? Ang tamang sagot ay in. Magaling! Sunod, nasaan kaya ang pusa? On, in, or under the table? Kapag kaya nasa ibabaw, ano kayang preposition ang kailangan nating gamitin? Huwag magmadali sa pagsasagot. Isiping mabuti. At ang tamang sagot ay on. Ang pusa ay on the table. Or sa English, the cat is on the table. Next, nasaan kaya yung cat? Is it behind, beside, or in front of? Ano kaya kapag ka nasa gilid? Ang ibang tawag rin dito ay next to. Ano kaya ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay beside, ikaw ay tama. Mahusay! At sa susunod nating example, nasaan kaya ang pusa? Is it behind, beside, or in front of? Pakaisiping mabuti kung nasaan. Naku, nasa harap ang pusa. Ano kayang preposition ang kailangan natin gamitin? Kung ang sagot ninyo ay in front of, tama kayo muli. Napakahusay naman ng mga grade 2. Sunod, nasaan muli ang pusa? Is it behind, beside, or in front of? Baka nakakalimutan ninyo. Huwag manghuhula. Mahaba pa yung oras. Pwede pang palitan ang sagot kung nag-aalangan kayo. Okay, kung ang sagot ninyo ay behind, kayo ay tumpak. Napakahuhusay. And for our next activity, you have to match the prepositions with the pictures. Connect using line. Maaari ninyo itong i-drawing sa inyong mga notebooks at saka ninyo i-connect doon sa tamang preposition. Nawa ay meron kayong natutunan patungkol sa preposition na ating pinag-aralan. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa panibago kong video. Hanggang sa muli, paalam!